Isang maganda at mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Welcome sa atin pong online midweek service. Happy New Year po sa bawat isa. Kamusta po ang inyong pagsalubong ng bagong taon? Nawa ay naging safe at patuloy pa rin po kayo na healthy. Kompleto pa rin ang inyong pong mga kamay. No? At higit po sa lahat ay patuloy po natin na nabibigyan ng kaluguran ng atin pong Panginoong Diyos. Sa atin pong pagharap ngayong bagong taon, ang 2024, nawa ay patuloy tayo na magtiwala pa rin sa Panginoon sa kabila ng marami mga pagsubok. Asahan natin yan, marami pa rin mga challenges tayong kakaharapin. Bagong taon, bagong challenges na atin pong sasalubungin. Kaya ihanda po natin ang atin pong mga puso, ang ating mga buhay, patuloy na kumapit sa atin pong Panginoon, patuloy na manampalataya at magtiwala sa ating dakilang Diyos. Kaya sa gabi pong ito, pag-uusapan po natin ang patungkol po sa pagharap ng bagong season ng matagumpay, or sa English po ay facing new season victoriously. No? Bagong season ito na ating kakaharapin, yung bagong taon po na ito sa atin pong buhay. Hindi po natin alam ang mangyayari sa taon pong ito. That's why let's put our lives, on the hands of God para po tayo po ay maging matagumpay sa taon pong ito. So, facing new season victoriously, paano ba natin kakaharapin na matagumpay ang bagong season sa buhay po natin? Number one, remembering God's faithfulness in the past. Atin daw pong alalahanin ang katapatan po ng Diyos sa ating nakaraan. Balikan po natin this previous year, noong 2023, ano ang katapatan ng Panginoon sa buhay po natin? Gaano ka naging tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa? In Isaiah chapter 46 verses 9 to 10, it says, "Remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I make known the end of the beginning from the ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please." So, ang Diyos po sa ating nakaraan, lagi nating alalahanin na siya po ay nanatiling tapat at nananatili mula noon, ngayon at magpakailanman na mabuti at tapat sa kanya po mga pangako sa atin. Kaya sabi niya, I am God and there is no other God. I am God and there is none like me. Wala pong ibang Diyos na katulad ng ating Diyos na pinapanampalatayaan. Siya po ay buhay na Diyos, makapangyarihan sa lahat, at siya ang may akda ng ating buhay at lahat ng mga pangyayari sa buhay po ng tao. At tandaan natin, throughout the history, God has consistently proven His faithfulness to His people. Mula sa Genesis hanggang sa New Testament, hanggang sa Revelation, nakita natin how God works sa Kanya pong mga anak, sa Kanya pong mga lingkod. Siya po ay nananatiling tapat, consistent. Pag sinabi natin consistent, walang palya yun. Walang palya. Hindi siya pabago-bago, hindi siya katulad ng tao na bukas tapat, ngayon hindi. Ang Diyos natin is napatunayan throughout the history that He is a faithful God. And He has guided them through trials, provided for their needs, and fulfilled His promises. Ganun yung ginawa niya sa kanyang mga lingkod, sa lahat ng mga nanampalataya sa Kanya, even sa mga Israelita. Pinupad niya yung kanilang pangangailangan. Okay? Tinupad niya yung kanyang mga pangako sa kanila. Sa mga trials, sa mga pinagdadaanan nila sa kanilang buhay, tinulungan sila ng Panginoon na malagpasan ng lahat ng iyon. So, even in our lives, kamusta ang Panginoon in year 2023? The fact na ikaw ngayon ay buhay pa, kompleto pa yung mga parte ng katawan mo, humihinga ka pa, the fact na malakas ka pa, it means God is still faithful. Nananatili siyang tapat, at patuloy siyang mananatiling tapat hanggang wakas. Tatandaan natin yan, mga kapatid. Just as He was faithful in the past, we can trust that He will continue to be faithful in our lives today. Katulad po na siya ay tapat sa nakaraan, tapat
sa nagdaang 2023, asahan natin na ang Diyos ay mananatiling tapat ngayong taong 2024. So para tayo po ay maging matagumpay sa pagharap natin ngayong 2024 na ito, alalahanin natin ang katapatan ng Diyos sa atin pong nakaraan, na siya po ay nananatiling tapat hanggang ngayon. Yes, He is faithful in the past at maging sa atin po ngayong 2024. Pangalawa, so paano tayo magtagumpay sa atin pong new season ngayon nakakaharapin? First, remembering God's faithfulness in the past. Pangalawa, experiencing God's faithfulness in the past. Danasin ang katapatan ng Diyos sa atin pong kasalukuyan ngayon. Sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23 or Panaghoy, sabi doon, because of the Lord great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning, great is your faithfulness. Sabi ng Panginoon sa pamamagitan kay Prophet Jeremiah sa mga Israelita. Because of the Lord great love, we are not consumed. Dahil daw po sa pag-ibig ng Diyos, hindi po sila naubos. Kasi pinasakop sila ng Panginoon sa iba-ibang imperyo. Especially ng time na yun sa Babylonia. Pero hindi sila inubos ng Panginoon. Marami po sa kanila namatay, marami sa kanila ay talagang hindi na nabuhay ng panahon pa na yun. Pero hindi sila inubos ng Panginoon. Sabi pa, they are new every morning. Great is your faithfulness. Ano yung bago tuwing umaga? Yung katapatan, pag-ibig, awa ng Panginoon. Hindi nagbabago po yan. Ganun lang ating Diyos. So, kung ano siya dati, maging sa present natin ngayon, ipaparanas niya pa rin sa atin ang kanyang katapatan, kabutihan, lahat ng kanyang awa, lahat ng kanyang pag-ibig, no, sa bawat isa po sa atin ngayon. Kaya ano man ang mangyari ngayong 2024, hindi ka man sigurado, hindi mo man tiyak ang bukas, yung mahalaga, tiyak ka na mayroong Diyos na buhay na kaya magligtas sa iyo at magpatagumpay sa iyo ngayong 2024. In our daily lives, we will face challenges, uncertainties, and disappointments. Sa araw-araw po nating buhay, maaaring makakaharap tayo ng mga iba-iba pong mga challenges, iba-iba pong mga pagsubok, no? Mga walang katiyakan at maging mga disappointments po natin sa buhay, no? Marami tayong mga disappointments, frustrations, no? Yung mga inaasahan natin hindi nangyayari. However, even in the midst of these trials, God remains faithful. Sa kabila ng mga lahat ng pinagdadaanan natin, sa gitna ng ating pong mga pagsubok sa buhay, no? Mga iba-iba pong challenges na kakaharapin natin, ang Diyos ay mananatiling tapat magpakailanman. Tatandaan natin yan. Ngayong pagharap mo ng 2024, in your present situation, God is still faithful. God is still a loving God. God is still our provider, our healer. No, siya pa rin yun. Hindi siya nagbabago. His love and compassion never fail, and His faithfulness is renewed each day. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pong awa, no? Hindi po nafi-fail, hindi po tayo binibigo ng Panginoon, hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, at ang kanyang katapatan ay laging sariwa tuwing umaga. Ganun ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ganun ang Diyos na atin pong pinapanampalatayaan. Kaya kapatid, patuloy ka lang, manampalataya ka sa Panginoon. Mayroong gagawin ng Diyos sa buhay mo ngayong 2024. Magpatuloy ka lang. Kahit gaano kahirap ang iyong sitwasyon, let's continue to move on. Just keep going. Kahit po ang dami mong pinagdadaan ng pagsubok sa iyong buhay. As we open our hearts to Him, we will experience His faithfulness in every aspect of our lives. Buksan lang natin yung ating mga puso sa ating Panginoong Diyos. At mararanasan natin ang katapatan ng Panginoon sa bawat aspeto ng ating pong buhay. Hindi ko alam kung ano mga challenges na meron ka ngayon. Pero alam ko na mayroong Diyos
na kaya pong pagpatagumpayin ka sa mga challenges na kinakaharap mo sa iyong buhay. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon, no? Danasin mo ang katapatan ng Diyos sa iyong kasalukuyang sitwasyon ngayon. At tiyak po ako, mararanasan natin ang katapatan ng Panginoon, kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoon sa taong 2024. Number 3, let's trust God or trusting God's faithfulness for the future. Paano natin mapagtagumpayan ang bagong season sa buhay po natin? By trusting in God's faithfulness for the future. In Psalm 37 verse 5, commit your way to the Lord, trust Him, and He will do this. Kanino daw natin i-commit, ipagkatiwala ang ating mga lakarin, ang ating mga plano sa buhay? Walang iba kundi sa ating Panginoon, no? Sapagkat ang Diyos po ang gagawa nito para sa atin. As we look ahead to the future, it is natural to feel anxious or uncertain. Normal po sa buhay ng isang tao kapag mayroon pong bago sa kanya, may dumadating na mga bago po. Tulad nito, bagong taon. Normal po sa atin na makaramdam po ng pag-aalala, balisa, no? At minsan ay nag-aalala po tayo. Pero gayon pa man, we are called to trust in the faithfulness of our Heavenly Father. Patuloy lang po tayo magtiwala sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. Patuloy natin pagkatiwalaan na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, at siya po ay patuloy na gagawa ng mga magagandang bagay para sa atin. And I believe na una na ang Panginoon sa atin bago pa tayo tatawid o tumawid ng 2024. Tumawid na ang Panginoon ng matagal na panahon. And prepare na ng Diyos ang lahat sa buhay natin, no? And when we commit our ways to Him and place our trust in His plans, He will guide us and fulfill His purposes in our lives. Kapag pinagkatiwala natin ang ating mga lakarin, ating mga alalahanin, ang ating pong mga plano sa Kanya, no? At atin pong ilagay sa Kanyang mga kamay ang tiwala po natin sa ating pong lahat ng ating mga plano, no? Tayo po ay Kanya pong gagabayan at tiyak na Kanya pong tutuparin ang Kanya pong layunin sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Kaya huwag kang bumitaw. Yes, may mga pagsubok. Still, may mga makaranasan po tayong hindi maganda sa buhay po natin. Pero lagi nating tatandaan, ang Diyos ay nanatiling makapangyarihan, na nanatiling nakaupo sa Kanyang trono at hindi niya tayo pababayaan. We can have confidence that God's faithfulness will carry us through any challenges we may face. Dahil nagtitiwala po tayo sa Diyos, kapag pinagkatiwala natin ang ating kinabukasan sa Panginoon, ang mangyayari bukas, kumpiyansa po tayo na ang Diyos natin ay tapat at kaya niyang itawid tayo sa bawat mga pagsubok natin pong nararanasan sa atin pong mga buhay. So, let's just keep trusting God sa atin pong mga kakaharapin ng mga pagsubok, mga challenges sa ating buhay ngayong 2024. He is still faithful. He is still good, loving, merciful, compassionate God. Lagi lang tayo magtiwala sa Kanya. As I conclude sa gabi pong ito, let us remember that God is faithful. Lagi nating alalahanin yan. Ang Diyos natin ay tapat. He has been faithful in the past. Siya po ay tapat sa ating nakaraan. He is faithful in the present. And He will be faithful in the future. Siya po ay tapat sa nakaraan. Siya po ay tapat sa kasalukuyan. At siya po ay mananatiling tapat hanggang bukas at magpakailanman. As we reflect on His faithfulness, may we strengthen our faith, increase our trust, and fill us with hope. Sa atin pong pag-reflect ng katapatan po ng Panginoon, nawa ay patuloy po tayo na mapalakas ng Diyos sa ating pananampalataya at patuloy na i-increase ng Panginoon ang ating tiwala sa Kanya at tayo po ay mapuno ng ating mga pag-asa. Magkakaroon ng panibagong pag-asa sa ating pong mga buhay
that this year 2024, we will be succeed, okay? And patuloy po tayo na magtatagumpay because of the grace of God. It's only by the grace of God. In the grace of God, we will overcome all challenges. We will overcome every challenges, circumstances that comes along our way sa araw-araw po nating buhay. Let us hold fast to His promises and rely on His unfailing love. Patuloy po nating panghawakan ang katapatan ng Panginoon at umasa sa Kanya pong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Kapatid, anuman ang mangyayari sa atin sa year 2024, let's continue to trust God. Let's continue to commit our lives sa ating Panginoong Diyos. Pasalamatan mo ang Panginoon, tinawid ka ng Diyos ngayong 2024. Father God, we want to thank you. Salamat sa nagdaang taon na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sinustain mo kami. Salamat at marami kang pinaranas sa aming mga iba-ibang pagsubok sa buhay. Pero Lord, nagtagumpay ka. Nagtagumpay kami. It's because of your grace, because of your love, because of your mercy, Lord. Ngayong darating na 2024, yan para ng aming dalangin. Samahan mo kami, Panginoon. Increase our faith. Increase our trust in you, Lord God. Sa araw-araw na buhay, naming buhay, ikaw ang sumama sa amin. Samahan mo kami sa bawat aspeto ng buhay po namin, mga plans namin, dakilang Diyos. Tulungan mo kami na matupad ang mga layunin mo sa amin pong mga buhay, dakilang Diyos. Lagi mong samahan ang mga kapatid ko sa bawat paglalakbay nila sa araw-araw nilang pamumuhay. Layo mo kami sa anumang mga disgrasya, sakuna, at anong paman ng mga gawa ng kaaway, plano ng kaaway. Tulungan mo kami magtagumpay muli, Panginoon, sa taon pong ito. Lord, we commit our plans, we commit our lives to you, in your hands, O God, and even lahat po ng mga mangyayari sa mga susunod na mga araw sa taon pong ito. Thank you so much, God. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Mayroon na tayong announcement. Tayo na po ay mananalangin sa pangwakas sa panalangin. Panginoon, nagsalita na po kayo at napakinggan namin ang mensahe mo sa taon pong ito. This is our first midweek service in year 2024 and we are so glad, O God, sa salita mo aming napakinggan na ipiniprepare kami, Panginoon, to face any challenges na darating sa buhay po namin. Salamat sa lahat ng iyong mga pangako, katapatan at mga gagawin mo pa sa aming pong mga buhay. Salamat sa katugunan ng aming mga panalangin. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin noong nakaraang taon, dakilang Diyos. Lord, patuloy ka naming sinasamba, pinupuri at binibigay namin ang aming mga buhay sa inyo. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, patuloy mong taglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak at ang patuloy na pag-aaliw ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Itong aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Muli po isang maganda at mapagpaling gabi sa inyo pong lahat. Happy New Year at patuloy nawa kayo pagpalain ng ating Panginoon. God bless everyone. Have a good night.